that is not the forum. That is not the entity that is assigned by the Constitution and by law to hear somebody's side accused of a crime. Ang entity po dapat dyan ay ang hukuman. Kaya dapat mag-file. Kasi unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa Senado. Dahil binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo, inaakusahan siya ng krimen. Kung inaakusahan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Pag dumating si Pastor Apollo doon at nagpaliwanag siya, iyon ba mariresolve kung totoo o hindi ang kaparatang? Hindi. So bakit siya pupunta ron? Doon naman sa House of Representatives, wala rin ng legal basis nor factual basis. Bakit kanyo? Ito po ikaugnay sa paglabag di umano ng prangkisa ng SMNI. Hindi naman ho siya opisyal. So anong makukuha nilang impormasyon doon? So wala rin. Ang nakikita ko dyan, talagang gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt at arestuin nyo, ikulong nyo at hilayin nyo sa taong bayan. Nagsalita na si dating Pangulong Duterte dun sa naganap na Senate hearing. Totoo naman yun kabulastugan naman talaga yung allegation niya. Sabi ko nga nung isang programa natin sako-sako doon ng mga baril. Bigat-bigat ng baril. Doon sa chopper niya, 4 lang ako pwede sumakay doon Yun lang ang weight na pwede. Tatagdagan mo pa ng mga baril. Tama rin yung sinasabi niya, saan mo kukuha ng baril yun? Religious leader lang ito. Marami ito, puro dasal. Siguro sakong dasal. Ibigay. Why are these people, Attorney Sal, ay nagsasama-sama, to destroy and taint Pastor Apollo Kibuloy and the Dutertes? Kasi yung dalawang yan, may kanya-kanyang following yan. May huge following yan So you have to destroy it. Kaya sabi ko nga, yung mga detractors, critics, pati na yung mga kalyado ni Presidente Marcos Jr. Hindi si Presidente Marcos Jr. Yung mga kalyado ng gumagawa ng lahat ng mga kawalangian and tinkering and messing up with the Constitution. Di ba sabi ganda, di ba? Banateros. Tempt the gods of destiny. I will add another thing to that. Not only the gods of destiny, do not tempt the people's patience. Do not tempt the people's tolerance sapagkat may hangganan po yan. Anyway, alam po ninyo, you don't even have to put rules on that. Kasi that's basic. Basic right. Hindi lang right Inimbitahan mo, bisita mo ba't mo pinapastos? Hindi ba pag nag-imbita tayo ng bisita sa bahay natin, lahat ng courtesya, lahat ng accommodation binibigay natin. Yun nga nagiging problema dyan, parang nagiging way of embarrassing point. Yung gusto nilang ipahiya yung kanilang mga resource person. Lalong-lalo na kapag yung resource person na yan ay hindi nila type. Ibig sabihin, kalaban nila, di ba? Kasi halatado mo Like, I'll give you an example, no? Like, for example, itong si... Kay Spencer, shout out, ayan. Itong si Senator Tulfo, no? Kung matatanda ninyo, example na lang natin yung sa PCSO. Diba? Kung saan, nung unang hearing, grabe yung kanyang, yung intense, yung kanyang emotion doon. Talagang sumisigaw at saka gumaganang ganun pa ng table Di ba? Siguro, nung nagkaroon sila ng executive session, malay natin, baka nakasama doon ng tambaloslos or nakasama doon yung tawag ni ito si ikaw baka gusto mong baka nakasama, baka may tumawag. Di ba? Na wag niyong anuhin yan kasi kasama natin yan si Milyonaryo. Di ba? Kaya nagtataka tayo nung second na hearing. Abay, napakalumanay na. Masyadong marespeto na itong si Tulfo. So parang makikita mo dito, may favoritism. May kung hindi ka nila trip, or hindi lang, okay lang sana kung hindi ka trip Okay lang kung hindi ka nila trip.
Kasi pwedeng ano lang yun, pagdiskitahan ka lang, ngayon lang, hindi ka trip eh. Yayabangan lang sa'yo. Pero kung yung talagang meron silang plano na siraan ang inyong kredibilidad, abay, mahirap yun. Kaya ang gagawin nila dito, ididiin nila itong si Pastor Quiboloy, which is very familiar, no? Very familiar doon sa ginawa nila kay former Kong Arnie Teves, which is talagang ginawa nila, pinilit nila ang lahat ng makakaya nila para kunwari ay papuntahin or isabpina at dinggin daw itong si Teves doon sa House, ano, at saka doon sa Senado nung time na yon. Siyempre, alam kasi nila na hindi pupunta si Teves at that time. Kaya, alam mo yun, parang yun yung ginawa nilang reason para tanggalin siya sa pagka-congressman, gawin siyang terorista, gawin siyang guilty in the eyes of the public. So, ganun ulit ang nakikita natin sa panahong ito, dito naman kay Pastor Quiboloy. So it's the same old pattern which happened before. Walang pinagkaiba ito eh. Alam nila na hindi dadalo si Pastor Quiboloy at alam na natin kung ano yung susunod nilang gagawin dito. It's the same kung paano nagsalita si Marcos na ano sabi niya? Anong assassination? Natatawa-tawa siyang ganon. And kung wala kang di magpakita ka, pumunta ka. Is the same kung ano yung mga linyada niya nung panahon ni Bantag, ni Teves. Is the same with Pastor Quiboloy. So alam na natin. Tapos iimbitahan mo. At tandaan po ninyo, kaya kayo naimbitahan para matulungan sila, maliwanagan sila on particular issues and subject matter. Pagkatapos babastusin mo, binubuli mo, nagmamayabang ka. Buti sana kung magaling ka. Hindi naman. Attorney, sa biyaheng Canberra, Australia, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago lumipad kanina, no, si Pangulong Bongbong Marcos ay... Lumipad siya gamit ng aeroplano. Saan nagpunta? Australia. Siguro. Attorney Salpanelo, mukhang sarcastic ka. Siguro kaugnay sa kanyang mga state visits. Yes. Pero actually, dalawang beses siya pupunta ng Australia. Babalik pa siya after 2 days. No? Pero before that, nagkaroon ng ambush interview si Pangulong Bongbong Marcos. And this was, the Malacanang press corps was able to ask him his side, his reaction dun sa naging pahayag ni Pastor Apollo Quiboloy. And with that, narito yung bahagi ng interview kay Pangulong Bongbong Marcos. Forward na natin yung interview na yun. Sagutin niya lahat ng tanong. Di tapos na. Ganyan siya nung panahon ni Bantag at Teves. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We're trying to be fair here in allowing him an opportunity and forum to make his case. So I think he should take Tingnan niyo yung... Pero sir, yung claim niya po na assassination, so what's your take on that? Nakatenda nila. Tapos tawanan din yung mga media, no? Galing, oh. Diyan pa lang, bully na sila eh. How much more yung dalhin pa sa Senado, no? Grabe kayo. Ano yun? Sabay tawa sila lahat doon. Kaya sabi nila kung ano yung pinoproject ng leader mo, ganun din yung mga tao sa paligid mo. Why would you laugh? Diba? Ikaw kaya malagay sa ganyang sitwasyon na meron kang info na merong plano sa buhay mo tapos tawanan ka lang ng tao? Sabi nila, ito ang nakakatawa, no?
duda sila sa sinasabi ni Kibuloy na may info, may intel or may source or resource itong si Kibuloy na may plano sa kanyang buhay or banta. Yung point na wala namang kaming, even yung si Fajardo, yung spokesperson ng PNP, sabi, wala namang kaming para makita niyo ako. Wala namang kaming natatanggap na info na nalalagay sa alanganin ang buhay ni Kibuloy, sabi niya ganun. The same din yung sabi ng Pangulong ito. Paano kasi inutil kayo? Bakit? Kasi hindi nyo nga ginagawa yung trabaho ninyo. Yung intel na nakuha ng mga tao, like kahit si Teves, sabi niya noon, may natanggap siyang info, ukol nga sa gagawin sa kanya. Ayaw nyong maniwala. Minaliit ninyo pa na sabi ninyo, wala naman kayo natatanggap na intel or info. Kasi inutil kayo. Kasi kung talagang epektibo kayo dyan sa trabaho ninyo, kayong ikaw, Jean Fajardo, sabi nyo, wala kayong natatanggap na report. Ay, yung nangyari nga kayo De Lima, hindi nyo naman na-prevent, di ba? Paano nangyari yon? Wala ba kayong natanggap na intel na, ewan ko kung palabas yun, no? Palabas man yun o hindi, yung sinugod si De Lima ng mga kampo, ng mga Abu Sayyaf, wala ba kayong natanggap na intel or info doon? Di ba? Wala, hindi nyo nalaman or na-predict yun ahead of time bago mangyari yun kay De Lima? Example pa lang yun. Kaya nga napaka-inutil ninyo eh. Buti pa yung mga iba, alam mo, buti pa sila may natatanggap na report. Kayo, wala. Or maybe meron kayo natatanggap, okay lang sa inyo kasi baka kayo din lang pala yung sa inyo din pala galing yung mga ganong natatanggap, di ba? So very questionable kayo. Huwag yung tawanan yung imminent threat, danger sa buhay ng kahit sino mang tao dyan. Lalong-lalo na constituent mo yan eh. Tapos tatawa-tawa ka ng ganyan. Ganyang klaseng leader ka. Tapos sasabihin ng mga vloggers mo, yung simada vloggers mo, best president ka. Kasi assassinate. Wala namang... Baka best in traveling ka lang, ganun, traveling. Ay, parang basketball yun ah. Ano yun? What I mean, why would anyone want to do that? Maybe he's just very wala na. I just hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Hindi mo tawa ng tawa pa yung mga media sa likod. Alam mo yun, nakakaano sila, nakaka-endear na. Assassinate. Nakasentanyal po, Mr. Wilson. Hindi naman siguro, pero... sabay tawa? Hindi ko alam. Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. But again, the best way to diffuse that situation for him is to testify before the committees in the House. Testify before the committees in the House? Ano sabi ni Attorney Salpanelo? Hindi naman yung korte. And in the Senate. Alright, Attorney Sal. Let's hear from Attorney Tama mo yung sinasabi niya na bigay aside. But, Mr. President, that is not the forum. That is not the entity that is assigned by the Constitution and by law to hear somebody's side accused of a crime. Ang entity po dapat dyan ay ang hukuman. Kaya dapat mag-file. Kasi, unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa Senado. Dahil binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo. Inaakusahan siya ng krimen. Kung inaakusahan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Pag dumating si Pastor Apollo doon, at nagpaliwanag siya, iyon ba mariresolve kung totoo o hindi ang mga paratang? Hindi. So bakit siya pupunta ron? Doon naman sa House of Representatives, wala rin ng legal basis nor factual basis. Bakit kanyo? Ito po'y kaugnay sa paglabag di umano ng prangkisa ng SMNI. Hindi naman siya opisyal.
So anong makukuha nilang information doon? So wala rin. Ang nakikita ko diyan kasi ang problema kasi dito okay, magpapakita si Pastor Quiboloy diyan sa Senado at pati sa House Sige, sabihin na natin magpapakita ka doon. Ang tanong, after mong magpakita doon, ano yung susunod? Ano yung mangyayari? Ano ang magiging resulta? Diba? Kasi, just like for example, naimbitahan if you remember, si Governor Waminal, diba? Nagkaroon ng bakbakan between the Mayor Dumanhog at saka yung governor nila na si Waminal, 'di ba? Yung sa Misamis Occidental. Nagkaroon sila ng Senate hearing. Ano nangyari? Panay denial si Waminal. Ganito yung sinasabi ni Dumanhog, i-deny ni Waminal. Tapos yung committee, yung chairperson naniniwala din. I mean, without even asking for basis or even evidence or even merong evidence na mga videos or mga documents na pinakita yung isang parte, isang side, wala din naman nangyari. Diba? Kasi ang pinag-uusapan dito, kung tutuusin, meron na tayong nakitang videos kung saan forcibly na pinasok ang opisina ni Mayor Dumanhog. Diba? Pinasok. At yun ang pumasok ay yung mga tauhan ni Governor Waminal na ginamit ni Waminal ang resources na para doon sa para doon sa disaster unit. Ginamit niya yun para lusubin ang mayor. Doon sa kanyang opisina nagkaroon ng basagan ng salamin, tapos may mga baril, pinilit na tanggalin forcibly na i-evict siya doon sa kanyang opisina. May video actually. So, ano nangyari doon? May ginawa ba? Like for example, Senator Bato, ano nang nangyari doon? Wala. Syempre, governor yung kalaban Ngayon, pag walang nangyari doon, lalabas na pinanigan si Governor Waminal. Nakita naman nating may video di ba? So ang tanong dito, sabihin na nating nagkaroon ng Senate hearing, ano mangyayari? Di ba? Nagpakita yung mayor, nagpakita yung governor, wala din namang nangyari. Even doon sa Digamo case, nagpakita na't lahat nalagay sa peligro yung mga resource person, yung mga witness na nagsabi na ito si Digamo, sila Pritz Diaz, sila yung nasa likod ng mga ganito ganyan, nagpakita na sila. Ano nangyari? Wala. Nilagay nila yung sarili nila sa panganib. Sinakripisyo nila. Even pera nila papunta doon. Ano nangyari? Wala. Ngayon, mapunta tayo dito kay Pastor Quiboloy. Pag pupunta ba siya, ano mangyayari? O di wala. Wala lang. Gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt at arestuin nyo, ikulong nyo at hiyain nyo sa taong bayan. Yun ang nakikita ko. Tama ka, Teresa. It's not a proper forum At saka, on the side of Pastor Attorney Sal, on his side to explain on the allegations being hurled against him, Attorney Sal, Pastor Apollo was able to explain in many instances dito sa SMNI, every time na meron siya mga live programs. Pero dahil sa iniipit siya ngayon ng gobyerno, Estados Unidos, at maging ng gobyerno natin, Attorney Sal, hindi na nakakapag-live ng program si Pastor. And kaya nga, pero despite that, Attorney Sal, sumasagot pa rin si Pastor. Meron pa rin siya mga audio statement na nilalabas at naipapalabas pa rin natin dito sa SMNI at pag ng ibang network at naisasagot pa rin naman ni Pastor ang kanyang side. Pero gaya ng sinasabi ni Pastor, korte, yun ang hamon niya. Sa korte niya sasagutin. And given that, Attorney Sal, yung mga nagbibigay ng mga false
statement against Pastor, pinasura na ng korte ng persecution pa lang, Attorney Sal, yung mga kaso against him. At inuulit-ulit nila sa Senado. In other words, yung pong akusasyon ng mga testigo niya sa Senado, ang sabi ng piskal na nag-iimbestiga, walang probable cause, kaya ho dinismiss. Assuming na meron na ngayong probable cause. Kasi kung may na-ebidensya ng una, malakas na ebidensya nyo, o di refile mo para malaman natin kung pwedeng ilagay sa hukuman na yan at magkaroon ng kaya nga, lalong-lalo, okay, sabihin na natin, nung panahon ni Duterte, na-dismiss yung kanyang kaso. O di, this is a challenge sa administrasyon ngayon. Kasi panahon nyo ito ngayon. Diba? Mag-file, refile, diba? Mag-i-refile nyo ulit yung kaso na na-dismiss, buhayin nyo ulit. Hindi yung ganito na, pag ganito, Senate hearing. Pag ganito, House hearing. Parang balita ko pa nga, yung pagbebenta ng ticket ni Taylor Swift, parang isi-Senate hearing nga din daw. Yan di ba? Ano lang kayang hindi isi-Senate hearing dito? Halos lahat na lang Senate hearing Ang tanong, ano yung patutunguhan ng Senate hearing na yan? Di ba? Wala din. PCSO nga, hindi nare-resolve hanggang ngayon. Inig at marinig na natin yung prueba mo at yung depensa naman ni Pastor. And this is a recent na press conference sa Department of Justice. Tinanong din si Justice Secretary Crispin Remulla. Boying Remulla kung may request ba for extradition. Sabi niya wala naman. Tapos sinabi niya na may mga request na silipin muli, balikan yung mga kaso na inihain laban kay Pastor na napasara na-dismiss na, silipin daw ulit, balikan ulit. Alam po ninyo, kaya hindi sila nagre-request ng extradition. Number one, as I said, walang ebidensya. Pag yan in-extradite nyo, di kinulong nyo. Kinulong doon si Pastor. Naku, lalong ipupuspon para nakakulong lang siya. Ngayon nga hindi pa nakakulong, puspon sila ng puspon. Lalo na pag nakakulong yan. Indefinite ang kanyang detention doon. At hindi magiging fair yon. Kung fairness sa cotton pin, bubble tea talaga. Okay. So dito na tayo doon sa mga miyembro ni Pastor Quiboloy, Dito na tayo, pakinggan natin. Pangulong Ferdinand Marcos. That's really false accusations. Well, anyone can do that. Magandang hapon po mga kababayan, kapamilya, kapuso. Matagal po kaming nanahimik magsalita sa katotohanan. Lagot namin ninyo, dugay rami naghilom-hilom din So for those who are accusing Pastor Apollo C. Quiboloy, shame on you. Ang kakapal na mga mukha nyo, baga muog na wong. So halatang halata na kayo ay mga sinungaling. Yung taong sinisiraan ninyo ay napakabuting tao. We in the Kingdom Nation are dignified women. Hindi deserve ni Pastor ang lahat ng mga betrayals na ginawa nyo. As one of the full-time workers of Pastor Apollo C. Quiboloy, I am here facing the camera without a mask because I'm very proud to become a witness but of the goodness and kindness of Pastor Apollo C. Quiboloy in our lives. So for those who are accusing Pastor Apollo C. Quiboloy, shame on you. Ang kakapal na mga mukha nyo, baga muog na wong. Don't you dare us fight because we are willing to die to defend the Son. Magandang hapon po mga kababayan, kapamilya, kapuso. Matagal po kaming nanahimik magsalita sa katotohanan. Ikaw, Madam Hontiveros, sinasabi mo victim yung mga false witnesses na meron ka dyan? Tandaan mo, I am proud full-time miracle worker for 5 years. Pero never kong naranasan ang pinagsasabi ng mga false witnesses na meron ka dyan. Tandaan mo, Madam Hontiveros, time will come, mapapahiya lahat ng mga false witnesses na meron ka. At ikaw, alias Rene, sinasabi mong researcher ka ng SMNI? Excuse me, baga kag naong dong. You are not a real researcher.
teacher ako pero mismo ako nahihirapan paano maging isang researcher. Sinasabi mong researcher ka, patunayan mo yan ha. Next, sinasabi mong hindi ka pinapaaral ni pastor. I am the right witness. Ang daming mga scholar ni pastor, hindi lang full-time miracle worker, meron din mga hindi membro ng kingdom pero scholar ni pastor. Sabihin mo hindi ka pinapaaral? Tandaan nyo, Madam Hontiveros, unfair sa amin bilang isang worker, sinarikripisyo ang lahat, buhay namin, ambisyon, dreams namin in life. Kung tutuusin, maraming mga privilege na pwede kaming magtrabaho sa labas. Pinili na maging worker because alam namin ang katotohanan. Alam namin kung paano kami binago ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya tandaan mo yan, Madam Hontiveros, unfair ka sa amin. I am proud LGBTQIA+ member nang dahil kay Pastor, inalis lahat ang mga hindi kaaya-aya na ang turo ni Pastor sa amin, magbago through repentance. Dito lang muna at sa susunod, marami pa akong sasabihin. Maraming salamat po. The only reason nga nung nagsalita kami ngayon, our problem is yung mga accusation na tinatapon nyo against kay Pastor. Ako, I am a full-time miracle worker dito sa Kingdom of Jesus Christ. And I am also one of Pastor Apollo C. Quiboloy's scholar. Since bata ako, since 10 years old, nandito na ako sa Kingdom. Yung mga accusation na sinasabi nyo, na tinatapon nyo against kay Pastor, never kong nakita yan. Yung sinasabi nyo na gina-abuse. Ina-abuse ba kami dito? Hindi. Masaya kami dito. Kayong mga lumabas kayo na mga worker at ngayon mga kuno witnesses ni Risa Hontiveros, please lang tigilan nyo kami. Kilalang kilala namin kayo. Huwag kayong magkaila. May mga ginawa rin kayo dito sa loob ng mga atrocities. Labi na, ikaw Jackson, kilala kita. Nagkasama tayo sa Glory Mountain. And again, speaking of Glory Mountain, yung sinasabi nyo na gun store, nagstay ako sa Glory Mountain for 2 years. And sa 2 years na nagstay ako doon, wala kaming nakita, wala akong nakita na gun store doon. Sobrang ganda ng Glory Mountain. It is indeed reflection ng totoong restoration. Ang nakita ko doon sa Glory Mountain during those time na nagstay ako is the beauty of correction. Is the beauty of discipline na pinakita sa akin ni Pastor. Yes, pumunta ako doon because I am under correction, I am under discipline. Pero sasabihin ko sa inyo, never once in my whole life na nagsisi ako, na nag-regret ako, na pinagdaanan ko yung mga panahon na yon. Kasi masaya ako, nakita ko yung malaking gugma ni Pastor sa kaluluwa namin, sa kaluluwa ko. Tungod kay Pastor, wala ako ngayon dito. Kung hindi tungod kay Pastor, hindi ko mararanasan yung ganitong lavish na lifestyle, luxurious na lifestyle. Nasasabihin nyo, inaabuso kayo? Ang kakapal ng mga mukha nyo, titigas ng mga mukha nyo, lalo ka na Jackson. Kakita jud ko kung gaano jud ka kasinungaling, ka-witness ko. Basin nakalimot ka kung kinsa ako. Basin nakalimot ka kung ano yung ginawa mo. Gusto mo bigyan kita ng date? December 8, 2014. Ano yung sinabi mo sa akin nun? Ano yung pinagbantaan mo ko na hindi ako magsusumbong? Pero nung ginawa ko, syempre alam ko mali yung ginawa mo. Nagsumbong ako, pero ano ginawa mo sa akin? Binaliktad mo ko. Tapos ngayon gagawin mo yan kay Pastor? You have crossed the line. Kayong mga yawa mong mga fake witnesses. Grabe kayo, hindi ko ma-imagine kung paano nyo nagawa yan kay Pastor. After all those times ng goodness, kindness sa pinakita sa atin ni Pastor, tayo dito pumapasok kayo sa kingdom, tinanggap tayo ni Pastor without looking back on our past. Tinanggap tayo ni Pastor kung sino tayo. Ang patient, ang love, genuine love ni Pastor para sa atin, binigay niya lahat. Hindi deserve ni Pastor ang lahat ng mga betrayals na ginawa nyo, lahat ng mga betrayals na ginawa nyo against sa kanya. Hindi niya deserve yun. So if I were you, habang buhay pa kayo, sana magising yung utak nyo na magsisi kayo. Kasi hindi nyo kilala kung sino binabangga nyo. Hindi nyo kilala
Eto, warning lang sa inyo na sasabihin ko. Wag na wag niyong uulitin yung ginawa ng mga Pharisees during sa time ni Jesus Christ. Make sure you are on the good side. Make sure you are on the side of Jesus Christ. Maulang nang maisultin ako sa inyo. Maraming paninira ang binabato sa pinili at hinirang na anak, Pastor Apollo C. Quiboloy. Patotohanan namin lahat na ang mga yon ay pawang kasinungalingan. Ako si Jade M. Isaal, isang full-time miracle worker ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. For 15 years of being a full-time miracle worker, I can attest that Pastor Apollo C. Quiboloy did not abuse any woman in the kingdom. In fact, he taught us on how to become dignified women. Hindi pinaaral, lubos ng aking pagpapasalamat kay Pastor Apollo C. Quiboloy sapagkat ako ay kanyang pinaaral at nagkaroon ng master's degree. Utang ko sa kanya ang aking pag-aaral. Utang ko sa kanya ang aking tagumpay. Why do false accusations flew thick against Pastor Apollo C. Quiboloy? It is because of envy, of jealousy, and of money. To Pastor Apollo C. Quiboloy, count me in, sir. Whatever happens, I will defend you till the last breath runs out of me. Thank you, sir. Why do I defend Pastor Apollo C. Quiboloy? Mga kababayan ko, mga kaibigan ko, lahat, friends all over the world, all the universe, it's high time that I have to speak up for our beloved pastor. Hindi na talaga namin matiis ang lahat ng naririnig namin. Sa totoo lang, hindi ako sanay na gumawa ng vlog. Never ko ito ginawa sa buhay ko. But dahil sa mga paninira nila kay pastor, ito ako ngayon lumabas para ipaglaban ko ang aming butihing pastor na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ako nga pala si Joanny B. Largo, a certified full-time miracle worker of the Kingdom of Jesus Christ. Way back 2013, our family enlisted ourselves as one of the spiritual army of goodness. Lahat kami without conditions, without promises, without any assurance of coming, but for the salvation of our souls. Hindi kami nagdududa, hindi kami nagduha-duha kay pastor. Buong pamilya kami nagpagamit din sa hanggang harian. Walay kasiguraduhan kung mga eskwela ang among mga anak, kung maganda ang among kinabuhi. Gibiyaan amo ang tanan, ang trabaho ko, ang trabaho na akong asawa sa abroad, tanan among mga pangandoy among gibiyaan because nakita namin na tinuod gyud si pastor. Siya gyud ang nagdala sa maayong balita sa kaluwasan. Mao gyud na ang tinuod. Sa among pagpagamit diri sa kingdom, to our surprise, blessing after blessing comes. Hindi namin inakala na mabigyan kami ng magandang bahay sa Camellia. Lahat binabayaran, everything na pagkain, kuryente, tubig, all paid and all provided. Ang aming mga anak nakapag-aral free. Kahit ako, sa edad ko ito, hindi ko pinangarap na mag-aral, but I am one of those who sent to school to take pastoral studies free of charge, and natapos ko yan lahat, all paid by pastor. Maunay inyong ingon nga wala pa eskwelaha, tinawawa, luoy kaayo, huy, maulaw mo uy. Hindi yan totoo, pura buhat-buhat lang yan. O maingon mo nga gilisod-lisod, mingon mo makaluluoy. Shame on you. Lahat naman nagsasalita niyan, gawain na nila sa una kay mga badlungon sila nga mga tao. Kaya sa tanang mga nanonood, nakikinig karon, kung unsa man na inyong natdungog kay pastor, those are all fabricated lies and false accusations. Mutuo mo sa amo kay kami nagpabilin diri. Molested and abused, nagitudluan man gani mi diri ni Pastor sa mayong tarong na babae. We in the Kingdom Nation are dignified women. Bakit ko susuportahan si Pastor Quiboloy? It's because
yung taong sinisiraan ninyo ay napakabuting tao. And isa pa, lagi niya sinusuportahan ang mga kabataan. So hindi po talaga maganda yung mga ginagawa o sinasabi nung mga pumunta sa Senado, kasi alam nila o alam talaga namin kami nandito sa Kingdom Nation kung ano yung katotohanan. Kaya kayo na laging nagsasabi ng kung ano-ano kay Pastor, kesyo na rape daw kayo at ginugutom daw kayo, meron daw kami mga binebenta dito na mga baril. Hello, sa Kingdom wala kang makikita na ganyan. Dito puro pagmamahal. Dito tinuturuan kami bilang isang babae, lalo na maging dignified woman. It's because leaders sa Kingdom ay kadalasan puro babae. Malaki ang pagtitiwala ni Pastor sa mga kababaihan. Sana yung mga taong laging nakikinig doon sa social media, hear us as well. Pakinggan nyo rin po kami na kami yung nandito sa Kingdom Nation. Hindi lang yung mga nandoon na pumunta sa Senado o doon sa Congress. It's because kami po yung totoong naka-witness dito sa loob ng Kingdom Nation. So that's why I support Pastor Apollo C. Quiboloy. Mga kababayan, hindi na kami mananahimik sa mga narinig namin sa social media sa mga panahong ito, lalong-lalo na sa pagpaninira nila sa pangalan ng aming pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Yung mga bogus witnesses dyan sa Senado, lahat ng yan mga manloloko, mga sinungaling. Bakit namin masasabi yan? Dahil kami mismo ay nandito sa loob ng compound ni Pastor Apollo C. Quiboloy and we have witnessed how good is our pastor. Yan, mga bogus witnesses na yan, bakit sila nandyan sa labas? Kasi pasaway ang mga yan dito. Hindi nila nakayanan ang mga rules. Bakit hindi nila nakayanan? Dahil yan ay mga tamad, yan ay mga disobedient, no? So, yung mga naalala ko na naman yung kaon tulog. mga paninira kay Pastor, like for example, yung kaso-kaso ng rape na yan si alias Amanda na yan, dito pa lang sa Regional Trial Court sa Davao, matagal nang na-dismiss ang kaso na yan. At ngayon, inulit na naman nila dyan, dinala pa sa Senado. At ikaw naman, ikaw Senador Risa Hontiveros, ikaw, you know what? Katawa-tawa ka dyan. Alam mo ba? You are a laughing stock. Bakit? Tingnan mo, wala kang kasama na kasama na senador dyan sa Senado. Mag-isa ka lang. No? Kung may kasama. Meron. Si Senator Robin, kaya lang kinontra siya. In front of her face. Makaman, hindi pa pabor sa'yo. No? So kitang-kita, lahat ng mga bayaran na testigo dyan, hindi yan magtatagal. Okay? Kilala namin kung sino ang mga yan. Mismo yung mga kasamahan niya na lumabas, na wala ng connection sa Kingdom ngayon, sila mismo nagsasabi kung ano ang ugali ng mga alias David, alias Rene na mga yan, alias Amanda na mga yan, no? Mga tamad, mga tulog kain lang yan dito. Okay? So, yung sinasabi nila na hindi sila pinag-aral. Hoy, mahiya kayo. Kami nga na nakapagtapos na ng pag-aaral before kami nag-full-time miracle worker. Si Pastor mismo pinag-aral pa kami ng masters, ng doctoral. Tapos ngayon sasabihin mo na hindi kayo pinag-aral. Kayo mga bogus witnesses na dyan, mga sinungaling. We will defend the appointed son. Hindi kayo magtatagal. Ang masasabi ko lang sa inyo, good luck sa mga paninira ninyo dahil darating ang araw, pagbabayaran ninyo ang lahat ng mga kasinungalingan at mga kung ano-anong paninira ninyo sa aming pastor. Kung kayo lumabas na lang din kayo, bakit pa kayo maninira? Tumahimik na lang kayo dyan at magpakasaya sa labas.
kung yan ang pinili ninyong buhay. Kami pinili namin manirahan dito at manatili. Look, ikaw, Senador Risa Hontiveros, sige daw, bilangin mo kung ilan yung mga nagtestigo laban kay pastor na mga paninira. Bilangin mo dyan sa mga nanatili dito sa loob. Sige daw, yung mga yan na nasa labas, may bilang lang yan sa mga kamay. Yung mga paninira na yan, hindi yan magtatagal. Subukan mong pumunta dito at dito ka kamo mag-imbestiga sa amin. Hey, I'm Princess May Mondragon. I'm a proud full-time miracle worker assigned here in JMC. So, I first known Pastor when I was still a kid. Actually, ang mama ko ang unang nakakilala kay Pastor kasi OFW siya sa Hong Kong. And then, when she came back here in the Philippines, sinama niya kami sa Kingdom. Okay? So, year 2002, naging part-time worker kami. And since then, Pastor is the one who's sending me to school. No? Gikan grade 2 ko hantod sa nag-college ko, si Pastor ang nagpaskwela sa kuha. For your information. So, mali ang inyong ginaingon na si Pastor wala nagpa-eskwela sa amua dinhi. Well, in fact, this year unta, magpa-enroll pa unta ko early childhood para mapaanuhan pag yun na mo ang masuportaan pag yun na pag-ayo ang JMC. So, kamo na gusto mo kuha sa Kingdom, sa JMC ug sa uban pa na associate na mga sa Kingdom, kamo pagbantay mo kay kami, ang dami mo depensa sa anak, ang dami mo depensa sa Kingdom tungod blood, sweat and tears na mo ni 24 years na po ako dito sa Kingdom. Tung inyong mga rape na ginaingon, wala na siya. Pataka ra mong storya, buhat-buhat ra na ninyo, bayaran na ninyo sa tukmang panahon. Pagtarong mo din ha. Kamo, dapat hinduan na ninyo inyong kaugalingon, dili na magpataka mo og pahid sa inyong mga kahugaw. Sobraan rasad mo. Pantay ra magmakit-an na mo, kapanitan gyud namo mo sa tinuod lang. Lagot namin ninyo, dugay rami naghilom-hilom din niya. Salamat! One of the full-time miracle workers of the Kingdom of Jesus Christ and one of the teachers here in Jose Maria College Foundation Incorporated na ipinatayo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Nais ko lang magkomento doon sa nangyaring hearing sa Senado nitong nakaraang linggo. Sinasabi ng mga witnesses, should I say false witnesses, na inabuso daw sila. Inabuso nga ba talaga? Hindi naman talaga sila inabuso kasi ang totoo, sila ang nang-abuso. Inabuso nila ang kabutihan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Sila talaga ang nagpatunay na ang kanilang sinasabi ay mga kasinungalingan. Ngayon, kung tapos na sila, kami naman ang magsasalita. Don't you dare. Dahil kami ang makakalaban nyo. We didn't say anything before kasi we were following the words of God, like love your enemies, pray for them that hate you. Pero ngayon, not this time. Ikaw, Risa Hontiveros, be sure that your false witnesses can prove their statements or else ibabalik yan lahat sa'yo. I've been here in the Kingdom for 10 years already at wala akong nakitang and even witness na pang-aabuso or slavery. Kasi lahat kami dito well provided ni Pastor. Kaya dapat mahiya ka sa mga pinagsasabi mo. Ang mga witnesses mo, hindi sila credible. And to our beloved Pastor, you can count on us, sir. We will defend you until the end.
Thank you, Pastor. Pastor, I am forever grateful and thankful sa inyo po for the gift of education that you have given to my 3 children. Kung hindi dahil sa inyo, Pastor, I don't know what will be the future of my children. Being a single parent is very hard for me na buhayin ang mga anak ko. But you're there giving me support and help for my children. Once again, Pastor, I think this is the time to kami naman ang magbigay ng pasasalamat sa inyo through defending you in all these false accusations against you. So again, Pastor, thank you very much, and we will stand for you till the end, Pastor. Love you. Hello, good day everyone. Especially to our beloved Pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Pastor, ako di ay si Honey Grace Urbina, and I am a bona fide full-time miracle worker. I have been here in the kingdom for almost 13 years. And to tell you frankly, wa ko'y laing nabati diri sa sulod saging harian maliban sa pagkamaayo o gugma sa amahan pinaagi sa iyang appointed son. Kamo, nagipili na mo talikod sa atong mahigugmahong magbalantay. You once have your own testimony of the goodness and the love of the Father o kung unsa gibago ni Pastor ang inyong kinabuhi. Even to the point, alam ko meron din kayong mga testimony that you're even willing to offer your life to defend the Son. Pero asa mo karon? I don't know what your story. Wa ko kabalo kung unsa ang hinungdan kung ngano ni gawas mo. But ang tinuod naa sa amua na mga nagpabilin. Naapod kay kaugalingon na akong istorya. Before ko nasulod diri sa kingdom, I have a very dark background. Pero wala na siya gitanaw ni Pastor. Ang gitanaw sa ako ni Pastor, mao ang kinabuhi na pwede niyang ihatag once I will fully surrender my whole life in obedience to the will of the Almighty Father. And walay persecution, no anything that this world can offer, especially lust and money, can ever hinder my faith in full obedience, loyalty, dedication, and faithfulness to our Almighty Father through His appointed Son. No matter what. Pastor, you can count on me. Praise the Father. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang araw sa po kayong lupalop ng bundong ibabaw na ito. Magandang umaga, magandang tanghat, magandang gabi. Ako nga po pala si Brother Edward Anthony Natad. Talagang lumaki po ako dito sa Davao City. Kaya masabi ko na kilala ko po si Pastor Apollo C. Quiboloy. Actually, ako po isang produkto ng isang broken family. No? Iniwan po kami ng aming tatay nung ako po 4 years old. Tapos yung pangalawa kong kapatid nasa mga 3 years old. Tapos yung pangatlo nasa mga 1 year old. Iniwan kami dahil yun nga may nakitang ibang babae aking tatay. So masasabi po natin bilang isang produkto ng broken family, masabi ko sa sarili ko, ang natalim sa buhay ko, sa puso ko ay galit. Diba? Galit, yun nga po yung hatred, bitterness na possible maging resulta ng revenge. No? Revengeful yung ating isip. Nung pumasok ako dito sa kingdom, actually pumasok ako dito sa kingdom 1993. Tapos na full time ako 1994. As a product of a broken family, nung pumasok ko sa kingdom, masasabi natin na walang makuha sa akin si Pastor, diba? Yun nga po kasi produkto ng isang broken family. Walang masabi ko lang po mga kababayan, kasi dito talaga lumaki kay Pastor. Pinagtiisan niya ako, no? Taliwa sa aking pagkatao. Hindi ako nineglect tulad ng aking naranasan nung kami po inintras ng aking mama sa iba't ibang pamilya. Kasi hindi po kasi makayanan ng aking mama na alagaan kaming tatlo kasi laking mayaman po aking mama. Malaking mayaman po sila dati. Kaya inintras kami. Tulad ng aking naranasan, kahit saan lang pa ko tumitira, no, sa auntie ko, lola ko, kapag sila po nagsasawa na po sa amin, kami po tinatransfer nila sa ibang pamilya. But nung since na ako po tumira dito sa kingdom, never ko pong naranasan yon na tulad ng dianas ko sa aking mga relatives. Kung tutuusin po, yun pong lahat na iyon ay mga relatives ko po yun sila. No? Auntie, mga pure auntie talaga.
diba? Kapatid ng papa ko. Pero nung ako po tumira dito sa kingdom, talagang pinaghawakan ako ni pastor. Hindi niya po tinignan ko anong klaseng pagkataon meron ako. Pinalaki niya po ako, hindi niya po ako nireject, hindi niya po ako ni-neglect tulad ng aking naranasan sa labas. Kaya mga kababayan, taliwas po ito sa lahat ng mga pinagsasabi ng mga witness dyan sa Kongreso, dyan sa lower house and dyan sa Senate, yung mga paninira nila kay pastor na kami po itinorture dito. Kasi ako mismo, mga kababayan, na naranasan ko po ang pag-ibig ni pastor sa akin. Sino lang naman po ako, diba? Produkto ng isang broken family. Wala pong makuha si pastor sa akin kundi sakit ng ulo. Kasi yun nga po, hatred ang natanim sa aking puso. Hindi pag-ibig. Si pastor lang po ang nagtanim sa akin ng pag-ibig. No? Kaya yung mga pinagsasabi niyo, hindi po yan totoo, mga kababayan. Huwag niyo po lang paniwalaan. Kami po ang paniwalaan nyo na nagpatuloy sa kingdom, no, nag-commit ng buhay. Kasi bakit po namin ginawa yan? Bakit po kami nag-commit? Kasi nakita po namin ang pag-ibig ni pastor. Nakita po namin sa kanya ang kanyang pag-aaruga. Tulad na po sa buhay ko in behalf sa aking mga magulang na dapat sana sila po ang gumawa niyo sa akin. Pero hindi ko po naramdaman yun. Kapastor ko po naramdaman yun, mga kababayan. Kaya masabi ko lang po sa mga false witness na yon, no? Actually, mga kababayan, makasama po namin sila dito. Yan sila, yung mga nag-witness sa Senate, mga kasama po namin yan sila. Ang dahilan na sila po ay naninira ngayon dahil sa pera. At isa sa mga factor kung bakit sila ngayon nasa labas kasi hindi po sila nagpadisiplina. Siyempre, that's normal, di ba, sa isang pamilya. Ako, sa totoo lang, hindi ko naranasan yan sa aking pamilya sa labas kasi yun nga, broken family, produkto ako ng broken family na didisiplina ako, di ba? Hindi ko naranasan. In fact, ako ang matigas ang ulo ko kasi yun nga, galit ako sa nanay ko. Kasi man siya marunong sa amin, magdala sa amin na kanyang mga anak. Yun nga dahil sa kanyang naranasan, na naunawaan ko rin ang mama ko. Pero nung ako nito na sa loob, siyempre, may disiplina yan. Pasalamat nga ako dito sa kingdom kasi naranasan ko yung pagdisiplina. Yun pala yung tanda ng pagmamahal. No? Minsan nga dito sa amin sa kingdom kapag kami dinidisiplina, pagtapos ng disiplina, binibigyan kami ng mga pribilehiyo, di ba? Binibigyan kami ng mga blessings. Tapos sabihin nila tinutorture kami, hindi. Ako, sa totoo lang, na-convert ako sa kingdom since when I was 14. Ngayon, 44 years old na po ako. No? Tapos lumabas ako, all in all, nasa mga 6 years yon. So, 31 minus 6 years, nasa 26 years po lahat ang pag-stay ko dito sa kingdom. Ba't ako bumalik? Kasi yun nga naranasan ko nung nasa lalabas ako. Hindi ko nadarama doon ang pag-ibig kasi yun nga, broken family kami. Titira ka sa mama mo. For how many years di ka niya nakasama tapos agad-agad mag-isang bahay kayo sa pagtitira kayo sa isang bahay. Hindi man agad-agad ma-reconcile yan lahat na yan. Diba? So, mahirap. Kaya dumalik ako dito. Kung totoong tinorture kami dito, minaltrato kami dito, babalik kaya ako? Diba? So, sa lahat ng mga kababayan natin, huwag po kayo makinig sa kanila. Kami po ang paniwalaan ninyo. Huwag po tayo maging one-sided. No? Kasi yan sila, katotoo lang, ba't yan sa lumabas, ba't yan sa nanira, dahil sa pera, number 1 factor. Number 2, ayaw nila magpadisiplina. No? Ayaw nila instead na magpakumbaba sila, diba? Kasi, syempre, nagkamali tayo, hindi pa naman tayo perfect, diba? Kaya nga may pagdisiplina, kasi yan ang tanda ng pagmamahal ni pastor sa amin na gusto niyang maging matuwid yung buhay namin. At maliban pa dyan, nung before kami pumasok sa kingdom, nag-commit na kami, alam na namin na yan ang mangyari sa amin, na may mga ganong mga dadanasin namin. Isa pa, nung pumasok tayo before tayo pumasok sa kingdom, nag-commit tayo na kahit anong mangyari, magpapatuloy tayo. Sila, disiplina lang. No? I-compare natin, sabihin na lang natin, i-compare natin yung mga buhay natin sa mga nauna sa atulad ng mga disciples na pinugutan ng ulo, pinakain sa leyon. Dininounce ba nila ang Ama, si Jesus Christ? Hindi. Hindi man sabi na nag-compare tayo, pero yan ang realidad. Lumabas kayo. Yun lang, disiplina. Compare sa mga nauna sa ating mga disciple, pinakain, dininounce bilang Ama, hindi kayo, disiplina lang.
lumabas kayo. Ang pinaka-worst pang ginawa ninyo, siniraan niyo si pastor, no? Ang taong tunay nagmamahal sa inyo, yung taong tunay nag-aaruga sa atin, no? Na may concern sa ating kaluluwa, sa buong sangkatauhan, di ba, sa buong Pilipinas, no? Lahat ginawa, inalay ang lahat, kahit ang lahat ng resources sa kingdom, di ba, inalay para sa nation building, hindi lang sa, di ba, doon natin makikita na di talaga basta-basta ang pag-ibig ni pastor, no? Sa buong sangkatauhan, hindi lamang sa akin, sa inyo na mga lumabas ng sumira ng pastor, kundi sa buong sangkatauhan ang pag-ibig ni pastor. Tapos sisiraan niyo si pastor na masabi ko lang may panahon pa, pwede pa kayo magsisi ng sa inyong mga pinagagawa kay pastor, no? Si pastor ay puno ng pag-ibig, patatawarin kayo ni pastor kung magpakumbaba lang po tayo, no? So again, may panahon pa, no? May panahon pa para magbago. Ano lang naman yung perang natanggapin nyo, mawala din yan, maubos din yan.